Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. 18 po ng Marso. Bago tayo mag-umpisa ng investigahan, hindi lang po kami sumbungan, investigahan po rito, malaliman. Nais po namin bigyan ho ng pagkilala or pasasalamatan po yung mga community service partners po natin. Sino po sila mga boss? Mahalagang makilala nyo sila kasi kung hindi po sa kanila, hindi po magiging posible ito yung mga ginagawa po natin sa tulong po nila. Kilalanin po kung sino mga ito. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Mga boss, hindi lang po sila. Marami pa pong iba na ayaw po magpabanggit ng kanilang pangalan. Gusto ba tumulong lamang? Pero paano po ba maging service partner, community service partner ng Bitag? Simple lang boss Kinakailangan, naniniwala po kayo sa advocacy ang ginagawa po namin dito. Ang tumulong po ng libre, walang kapalit. Hindi po kami mga hinalal or in-appoint sa tanggapan po ng gobyerno dahil ang trabaho po namin ay una sa lahat. Ang trabaho namin ay community service, non-government organization po. Kaya sa mga gustong magsumbong at gustong lumapit po sa amin para idulog yung kanilang mga problema, mga hamon o anumang mga bagay, bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Marami na po nag-aantay sa labas. Ngayon, kami matatagpuan po sa 102 Timog Avenue, sa Ritual Center. Dito po kami matatagpuan. So lahat po ng mga sumbong, reklamo, bibigyan po namin ng agarang aksyon at solusyon. Nag-iisang pambansang sumbungan, hindi lang sumbungan, investigahan. Yung tulong po at serbisyo may tatak bitag. Ako po si Ben. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Modus, ako na namuhunan, ako pa ang pinagtrabaho. Chinese boyfriend kong nag-overstay, kasalang made in China ang naging solusyon. Naging legal pala sa PSA. Inalok ng 30K para magmaneho. Hiningihan ng picture bilang requirement pero ginamit pala sa panloloko. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Hindi lang po kami sumbungan, nag-iimbestiga po kami. Tinitingnan po natin dahilan ng problema. Lahat po na lumalapit po sa amin. Hindi lang po kami agarang aksyon at bibigyan ng solusyon. Hanggat hindi po namin, nakikita po sa pamamagitan ng aming barometro or barometer kung ano nga ba yung mga sumbong na to. Marami po nagsusumbong at ang sumbong nila kinakailangan kinakalkal ng husto. May kinalaman po doon sa sinasabing pananamantala. Gawa nga po ng kahirapan. Kung sa salitang English, economic deprivation due to their situation. That's why they're exploited. Or exploitation due to economic deprivation. Ibig sabihin, ito po'y pananamantala doon sa mga maliliit. Gawa nga po ng kahirapan. Ngayon, nagtrabaho bilang isang waitress si Madeline sa isang eat-all-you-can restaurant. Ang kanyang pagtatrabaho ay, sa kanyang pinagtatrabahuan, naging karelasyon niya ang isa sa mga investors ng restaurant. Take note, isa sa mga investors ng sinasabing restaurant. Chinese. So, dito po makikita natin medyo may pagkakunting setup ng ginagawa. Inakala ni Madeline nakahanap na siya ng isang taong
maintindihan siya, at magugustuhan naman siya ng kanyang amo. Bagamat yung kanyang pinanggalingan sa Mindanao at pumunta ng Maynila para makapagtrabaho lamang. Subalit yung kanyang inakalang taong medyo maintindihan siya, yun din yung taong pinagsamantalahan siya, hindi lang ng isa, buong, ito'y sinasabi nagmamayari ng restaurant, mapakinabangan yung kanyang pagiging Filipino citizen. Yung inakala mong mapapaganda ng buhay mo, yung palang sisira ng buhay nyo. Kaya take note. Lumabas kasi na pinakasalan lang si Manilyn para sinasabi natin fixed marriage or marriage for convenience. Bago nangyari yan, mga boss. Abay, yun hong nangyari dito. Nahuli yung kanyang amo. Bakit? Overstaying. At nang nahuli yung kanyang amo, abay, sino pa ang dapat sasalba kundi si Manilyn. Kinausap siya. Paano pakikipag-usap? Pumunta ng Divisoria, doon sa malaking gusali. At pumirma siya. Hindi niya alam ang kanyang pinarmahan. Abay, marriage contract pala. Only in the Philippines. Bago yan. I-investigahan natin ng malaliman. Well, i-walk through namin kayo. Eto para orin ang detalye ng kanyang sumbong. Ako si Manilyn Patong. Nag-start po ako sa Buffet Tulcan noong 2015. Doon ko po nakilala yung Chinese national na si Sao Junhong hanggang nagkaroon kami ng relasyon. After 1 week, nahuli po siya sa immigration dahil overstaying po siya dito. Hanggang po sa, may tumawag po sa akin na pinapunta po ako sa Divisoria 88 Mall para pumirma ng marriage certificate po. Nagtataka ako bakit ako pinapirma ng marriage certificate na hindi po ako kasal. Kasi si Sao Junhong nandoon po sa loob ng immigration samantala ako nasa labas. Hindi po kami nagkasama. Hindi po kami kinasal sa simbahan. Yung problema ko po, 7 years na po, hindi po nila inayos. Depressed na ako. Muntik na ako magpakamatay dahil sa ginawa nila. Yung hindi ako makatulog na. Sobrang payat ko na, hindi na ako makatulog. Nakakaisip. Tapos hindi ko na makbuntak yung Chinese. Ayaw na sa akin. Lagi ko sinasabi na ayusin mo yung married, pero ayaw nila. Alright, interesting. Kung totoo sinasabi niya, kasal-kasalan lang tapos naging legal sa PSA. Paano nangyari ito? O, kwento mo sa kanya. Okay ba? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Mga simple, totoong tao, galing sa mga probinsya, nakipagsapala ng pumunta ng Maynila. Pagpunta pala rito, dito naging masahol. Kaya kayo mga nasa probinsya, pagigihin niyo, pagplanuhan niyo na maigi, Kung kayo okay naman sa probinsya, manatili sa probinsya. Makakaraos din kayo. Pupunta ka ng Maynila, hirap din ang buhay rito. Ang masahol, baka kayo mabiktima, ma-profile, makita kayo yung ideal victim kayo na pwedeng pagsamantalahan, pwedeng gamitin, pwedeng lokohin, pwedeng abusuhin, lahat ng yan. Kaya ngayon, ito po yung istorya nito. Tutok lang po kayo, Nandito po ngayon sa studio, personal na magrareklamo, si Manilyn Patong. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din, sir. Kumusta ka naman? Ito, hindi pa rin makatulog Alright. sa kakaisip. Okay. Galing kang probinsya? Opo. Okay. Anong probinsya ng Mindanao? Mahayag Zamboanga del Sur po. Zamboanga del Sur. Okay, tatanong ko sa iyo. Okay ba kung tanungin kita, ano bang tinapos mo? Elementary, high school? Natapos po ako, high school graduate lang po. Alright. Paano mo naisipan pumunta ng Maynila? Naisipan ko pumunta Maynila kasi po naghahanap po ako ng trabaho. Una pa lang, nagtatrabaho po ako bilang katulong po. Okay, kasambahay. Opo. Mhm. Hanggang sa nakita ko po yung hiring na waitress doon po sa buffet, Eat All You Can, doon po ako nakapasok. Alright. So, nakailang taong ka rin doon sa buffet Eat All You Can? Naka 4 years po ako noon sa buffet, palipat-lipat kasi po 3 yung buffet nila, Cubao at saka Guadalupe. Mhm. Okay. So, saan ka na-assign? Yung 3 po.
Lahat pa ikot-ikot ka lang. Opo, paikot-ikot ako, mamalingki na madaling araw, alas 2. Alas 2, minsan na disgrasya parang jeep. Hindi naman ako tinutulungan. Ayun po, Stay in ka ba? stay out po, Stay nag-boarding in. house May pa. boarding house ka. So, paano mo nakilala at paano mo naging boyfriend yung isa sa mga investor ng sinasabing restaurant na Chinese? Ikaw ba'y sinet up? Parang pinagpakilala kayo, kunyari liligawan ka. Paano nangyari dito? Gusto ko lang, curious lang ako. Pakikwento sa akin. Nakilala ko po si Sir Jun Hong na national Chinese na nangligaw po siya sa akin before po siya nahuli sa immigration. Ilang ano rin kayo? Ilang buwan din kayo? Ilang taon din kayo naging magkasintahan? 1 week lang po, mga 1 week lang po nahuli po siya sa immigration. Pero nung ikay naging boyfriend mo siya, 1 month po. 1 month. Opo. Sinabi niya ba sa'yo, magkakaproblema siya, doon overstaying siya, kaya kinakailangan? Wala po siyang sinabi sa akin. Sinabi niya ba sa'yo, magpapakasal kayo? Opo, sinabi niya mapakasal kami sa simbahan. Okay. Ito ba'y sinet up at sinabi rin ng isa sa mga may-ari na kung maaari, sige, pakasal kayong dalawa. Wala po siyang sinabi. So, niligawan ka niya talaga? Opo, nilagawan lang po ako sa boarding house po. Bakit ikaw napili niya? Anong may nakita ba siya sa iyo? O alam niya na galing kang probinsya? O may nagkwento ng mga kasamahan mo? Hindi ko po alam na basta naligaw lang po siya sa akin. Alright. Okay. Si taga Mahayag, Zamboanga del Sur, si Manilin. Nung niligawan ka ng isang Chinese investor na to, isa to sa mga may-ari. Opo, sosyo lang po siya. Sosyo siya. Opo. Pero yung may-ari, pinakilala ka doon sa kasosyo dito sa O, kilala ko po yung kasosyo na po. So, sila ba nagpikilala sa'yo o siya mismo nang ligaw sa'yo? Nangligaw mismo si Saujo nangligaw sa akin. So, nung niligawan ka, ikaw naman ay natuwa na parang... Opo, kasi akala ko po makaano na ako ng tao na makakatulong sa buhay ko. Yun po, inasahan ko po. Okay. Hindi ako sinasakta. Okay naman kayo sa relasyon niyo? Opo, okay lang po kami noon. Paano nangyari dito? Parang nagkaroon ba ng raid or something na hinuli siya dahil overstaying Chinese siya? Opo, naghihintay kasi yung taga-immigration dun sa buffet. Tapos siya bumili po ng manok sa Boni po. Hinintay po siya. Inantay siya. Nung dumating yung mga taga-immigration, hinuli na siya. Opo, saka na siya hinuli. So, sino nagsabi sa'yo nung nahuli siya? Anong ginawa ng mga kasamahan niyang investor sa restaurant? May sinabi ba sa'yo o Maylin? Wala Kailangan po tulungan siyang natin. sinabi. Anong sabi sa'yo? Wala po. So, nung nakadetain siya, anong nangyari sa'yo? Yung nakadetain siya, ako po ang pumupunta sa kanya po, bumibisita sa kanya. Nagdala ng pagkain. Kasi po wala pong pumunta sa kanya. So, mag-isa lang siya roon? Opo, mag-isa. Ikaw naman talagang Ako naawa po ka sa kanya dahil Opo, boyfriend naawa mo. ko sa kanya kasi... Ikaw na rin naghahanap ng abogado para sa Opo, kanya? ako naghahanap po. Nakahanap ka naman ng abogado? Opo, nakahanap ako. Malapit lang po sa boarding house. Okay. Tinulungan ba siya ng mga ka-investor niya na Chinese? Hindi po. Tumulong din sila na, sige, Arlene, tulungan natin kasi kawawa naman. Eh, siyempre, investor siya eh. Wala po silang ako lang po. Baka naman, kunyari lang, pero imposible ikaw lang. Natural, baka naman may nagsabi, tulungan mo kasi boyfriend mo. Kasi hindi po pwedeng papabayaan siya ng mga investor niya na Chinese. So, wala naman silang ibang pwedeng mapunta at makita kundi ikaw dahil ikaw yung girlfriend eh. Wala naman po sa akin. So, hindi ka ba kinausap ng isa sa mga may-ari o Maylin? Tulungan natin. Wala po eh. So, pumupunta ka doon sa immigration. Opo, pumupunta po ako. Pag pumupunta ka roon, ano sinasabi ng immigration? Ba't ka nandito? Sino ka? Sinabi ko nga boyfriend niya po ako. Girlfriend ka? Girlfriend po ako. Boyfriend mo siya. So, pinayuhan ka ng abogado or yung abogado? Sino nagbayad ng abogado niya? Yung mama niya po. Mama niya. So, nandito yung mama niya? O, yung nakakulong po siya, pumunta dito sa Pilipinas. Okay. Sa tulong ng kanya mga kasamang investor din ng sa restaurant. Tinulungan siya ng mga kasamahan niya doon sa Tinulungan. restaurant. Opo. So, pumunta ang nanay niya rito. So, yung nagbayad ng abogadong nakita mo para tingnan siya, yung nanay niya. Opo, yung nanay niya po. Kinilala ka ba ng nanay niya? Napasalamat ba ang nanay niya? Hindi na doon? po eh, kasi hindi marunong magsalita ng English Tagalog po.
So, parang lumalabas, hindi siya marunong mag-Tagalog, hindi siya marunong mag-English, Chinese lang. Opo. Sino nag-i-interpret yung kasamahan niya, ninyo? Sa yung may-ari? Yung may-ari lang po siguro. Sinasabi sa iyo. Nagsasabi sa iyo, ito yung sabi ng nanay ng boyfriend mo, tinatranslate sa iyo. Wala po. So, paano yung hirap naman din? Paano kayo nag-uusap ng yung nanay nitong boyfriend mo? Hindi Ano lang marunong po, pumunta lang po sa attorney po, nagbayad lang po. Nagbayad. Opo. So, sino naman ang kausap ng attorney? Sino nag-i-interpret? Siyempre, attorney doon eh. Siyempre, may kausap na Chinese din yun. Kami lang dalawa sa nanay niya eh. Mhm. So, paano nangyari dito? Napakasal ka na, hindi ka naman pumunta ng simbahan. Ayun po, napunta po ako sa Divisoria 88 Mall. Sa 88 Mall, Opo. Divisoria. Saan parte Second ron? floor po. Sa second floor. Ano yun? Simbahan? Hindi po, opisina lang po. Opisina? Anong klaseng opisina? Maliit lang ng opisina eh. Sinong nandoon? Chinese Si din? Mr. Chin po. Mr. Chen. Siya po nagpapirma sa akin. Anong pinaperma sa'yo? Marriage certificate po. Pinaperma ka sa marriage certificate? Opo. Pumirma ka naman? Pumirma po ako. Dahil naaawa ka. Kasi sa po, akala ko kasi mag-apply pa lang muna bago akala ikasal. mo application for marriage Opo. yun. Yung pala, marriage na yun. Opo. Anong sinabi siya ng abogado? Alam ba ng abogado to? Na pumirma ka? Sinabi ba ng abogado? Sige, permahan mo yan. Ikaw lang pinaperma, sarili mo lang. Ako lang po ang pumirma. Binigyan lang po ako ng papel. Bakit ka napunta sa Divisoria? Tinawagan po kasi ako. Sino tumawag sa'yo? Ni Mr. Chin po, pinapunta. Sinong kilala ni Mr. Chen? Yung si boyfriend mo? Chow Jun Hong po. Sino naman si Chow Dun Ho? Yung boyfriend ko po. Okay, so nag-uusap si Mr. Chen tsaka yung Apo. yung Chow Tatlo yan po sila eh. Yung isa po si Kuto Shoda. Ito na yung sinasabi ko eh. Kaya ayoko yung sinasabi mo kayo lang din boyfriend mo. Imposible kayong dalawang boyfriend mag-uusap. Siyempre, kasamahan nila investor eh. Kapareho niyan, pagpunta mo doon sa Divisoria, 88 Mall, hindi naman si ang lahat yan nangyayari dahil sa tulong ng mga kasamahan niya ring investor na Chinese. So, ang gusto kong sabihin sa'yo, usap-usapan nila na ikaw talagang pwedeng makasalba dito sa boyfriend mo sa tulong nung sa Divisoria at yung kung sino may-ari ng restaurant. Tama? Opo. Kasi kung ikaw lang, sarili mo, hindi mangyayari yun eh. Kaya yun ang aking iniimbestigahan. Tumulong ka sa akin pag-iimbestiga, huwag ka mahihiya. Kasi unang-una, walang hiya tong boyfriend mo eh. Napakawalang hiya rin ng mga kasamahan ng mga kung sino man itong pananamantala sa'yo. So, huwag mong pagtatakpan. Kasi pag pinagtatakpan mo, alam ko mahal mo siya eh. Kaya lang, hindi ka mahal nung... Ewan ko, ano sasabihin ko rito sa taong to. Ngayon, sige. Nung pumirma ka, akala mo parang ano pa lang, yung parang ito pa lang bago ka bago kayo magpapakasal, ano sinabi sa'yo? Marriage contract ba yun o ano daw yun? Doon kay Mr. Chen, nung pumunta ka sa 888 sa Divisoria. Yung binigyan lang po niya ako papel ng marriage certificate lang po. Pirmahan ko daw yun. Yun po ang pinipirmahan ko. Marriage certificate. Opo. Okay. Nung pinirmahan mo, nakalabas si Mr. Itong boyfriend mo. Oo, nakalabas po siya. Gaano katagal kayo nag-antay? Mga 1 year po. 1 year. Opo. So, nang 1 year, bumibisi-bisita ka habang sa loob siya ng Opo, kulungan. bumibisita Kumusta naman pag binibisita, nagdadala ka ng pagkain? Opo. Saan ang galing yung pagkain? Yung minsan binibili ko po sa sarili kong pera po. Binibisita mo, binibili niya, tapos kumakain naman kayo. Opo. Okay. Alam ng mga taga-immigration na boyfriend mo siya. Oo. Kaya pinapapasok ka. Opo. Okay. Nung nakalaya ngayon ang boyfriend mo, so, ano nangyari? Pasalamat siya sa'yo? Sabi, oy, sweetheart. Hindi po siya nagpasalamat sa akin. Anong ginawa sa'yo? Nung nakalabas po siya, bumalik siya sa China. Hinintay ko pa rin siya mabalik sa Pilipinas. Nung nakabalik na po siya, So, nung nakalabas siya, umuwi po siya ng saglit sa China po. okay, umuwi na siya sa China. Oo. Tapos bumalik siya to Nung ulit. umuwi siya sa China, paalam ba siya sa'yo? Hindi po, bigla-bigla lang po siya umalis eh. Umalis na. Oo. So, nung umalis siya sa China, gaano siya katagal na wala? Mga 1 month lang din yun. Tapos, paano mo nalaman? Tabalitaan, nandito na siya. Nung pumunta po siya sa buffet po. Doon sa buffet. Doon ka pa rin nagtatrabaho noon. Opo. So, nung makita mo siya, anong nangyari?
Wala, masaya din ako sa kanya kasi bumalik na rin siya Nung sa nakita- akin. okay, Oo, ma'am. bumalik siya sa akin. Parang walang nangyari, parang Oo. kayo pa rin. Opo, kami pa rin. Tapos, Nung nakalabas sa kulungan, bumalik sa China pagkatapos, ano nangyari? pagkatapos Nung nagtatrabaho, bumalik siya, may kasama ba siya o wala? wala po siyang kasama. After 1 month po, sabi ng kasamaan ko nga, nandito yung wife ni Sao Junhong galing sa China. Tapos yung tinatanong ko si Marco, Sao Junhong na, sabi mo, hiwalay na kayo sa asawa mo. Sabi ko, niloloko mo lang pala ako. Ginamit mo lang ako. Okay, ganito na lang. Huwag ka nang umiyak. Kasi unang-una, alam ko naman, mahal mo siya. Ang problema, hindi ka niya mahal, ginamit ka lang eh. Okay, ganito Manilin na lang. Ako diretsahan ko magsalita. Naawa kasi ako sa'yo. Hindi ako dito yung mga mabulaklak na salita, gagawin kong sa maawa man ako sa'yo, pero una sa lahat, importante, hubot-hubad na katotohanan, sasabihin ko sa'yo, ano? Wala kasi magsasabing to sa'yo. Ayaw ko sa'yo yung parang aasa ka, tapos wala kang aasahan. Yun na nga sa umpisa pa lang sinabi ko, pinag-aralan ka nilang maigi para pagsamantalahan. Ginamit yung iyong pagiging Pilipina at ikaw naging dahilan kung bakit siya nakabalik. Though ngayon, nakabalik siya. Ano bang lumalabas? Paano mo nalaman na kasal kayo doon sa Philippine Statistics Office sa PSA? Kumuha po kasi ako ng sinumar. Certificate of Marriage. Opo. Tapos nung lumabas, may marriage Married ka. na po ako. Married ka na. Ayan na. Saan mo kinuha yan? Ayan po, dito po sa Manila. Saang opisina? Ano lang po yung marriage certificate po, ano lang na online lang po. Pero nung pumunta ka, nalaman mo na to. Okay, sige, ha? Diyan ka muna, ano? Okay, sa tulong ng ating Immigration Deputy Spokesperson si Melvin Mabulat. Magandang umaga sa iyo, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, Melvin Mabulat. Good morning, sir. Good morning, Sir Ben. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Magandang umaga sa ating guest ko ngayon. Sir Melvin, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin. Naka-live tayo sa IBC TV 13, sir, ano? Okay? Sir, Yes po, sir. Meron lang akong concern dito, sir, na lumapit po sa amin. Kawawa naman, Pilipina, ano? Parang pinakasalan siya na parang fixed marriage lang to. Pinapunta siya sa Divisoria habang nakakulong that time yung kanyang Chinese boyfriend na pinagtatrabahuan niya sa restaurant. Nahuli ninyo as illegal alien ng immigration agent noon. Ngayon, pinaperma siya, pinapunta siya ng 888 para pumirma ng marriage certificate. Pinarmahan niya naman after about a year, nakalaya na about a month na nakaalis. Tama? Nakalaya. Tapos ngayon, bumalik na rito yung Chinese. Nasaktan ng husto to kasi nung pina-check niya sa PSA, abay, marriage sila. Hindi naman sila pinakasal sa simbahan. Hindi naman sila pinakasal sa kahit na sa pare. Paano nangyari po, sir? Mismo sinasabi sa PSA na, sabi ho ni Mylene, marriage na raw siya. Dito po, sir, pagdating ganito na parang, how do you consider this alien na ginamit lang, sir, na tapos itong bumalik na uli ngayon dito, inarereklamo niyang ex-boyfriend niya? Ano sa palagay niyo, sir, kayo sa immigration? Opo, sir, nakikita po namin, possibility po, considering na mayroon na siyang record sa PSA, na ginamit yung dokumento para magkaroon siya ng visa dito sa Pilipinas, no? At basically naman, we very like kasi sa mga dokumentong present. Parang may kakahintulad po natin ito sa mga cases ngayon na yung mail order bride, walang nangyaring kasal, pero nakakuha sila ng legitimate o valid pero fraudulently obtained marriage certificate na wala namang nangyaring kasalan. At dito po nakikita natin na we have to conduct yung investigation nito kasi considering kung ano man mayroon ngayon, yung foreigner na kung ginamit niya yung dokumento na fraudulently obtained, that could be a basis para tingnan natin at maimbestigahan na possibility kung magkakaroon ng kaso ay masampahan ng kaso. Sir, wouldn't be enough? Nandito mismo yung victim. Not enough that the victim can stand, pwedeng tumistigo. Ito, ginamit siya hindi na po masampa. Couldn't be na yung immigration, sir, can do this siguro. Moto proprio na. Papasukin nyo ng investigation simply because we have a complainant instead of paano sa sampahan. Because ang victim who's dito, sir, ginamit Pilipina.
So, Yeah, bakit po, hindi po automatic pwede po yun. mag-investigate po mismo, motu proprio, self-initiated investigation na because we have a victim with us na lumapit sa atin para maumpisahan. Kung talagang ganitong ginawa ng alien na to, pwede siyang ma-deport. May tawag siguro dyan sa inyo, undesirable alien na gumagamit ng mga spurious and fake documents to facilitate marriage, which is fixed or marriage for convenience lang. Sir, di ba? Tama po kayo. Tama po. Ang stages po dito, nagkakaroon po yung investigation with our intel dan magre-recommend sila sa legal para parang part ng proceeding po yan for the deportation case. Yan po ang mangyayari. Alright. We can somehow extend din sa ating sa ating biktima. We could help kung anong kailangan niya, but basically on our part we could somehow conduct investigation on this. Kasi, sir, gusto mo ba makipagtulungan? Makikipagtulungan daw yung biktima, sir. Ito naman ay nagtrabaho bilang waitress. Feeling niya na boyfriend siya. Nung nakulong daw itong Chinese national for 1 year, siya laging bumibisita dala ng pagkain. And for whatever reasons, yung mga business partner niya sa restaurant kung saan nahuli siya na overstaying alien, ang medyo nagturo na pumunta ng Divisoria, tapos doon pumirma ng papel, pagkatapos nakalabas ng tao, balik na ngayon, hindi na siya kilala, hindi na siya pinapansin. Kaya parang nasaktan po to. Understandable, sir. Pero sa akin, sir, kung hindi na tayo doon sa sinasabing relationship, legalities na lang, sir. Medyo paggagamit po ng binabalahura pong bansa natin itong mga Chino na itong iba dito. Nakakabuisit. So, sir, makikipagtulungan po kami, tutulungan po namin siya. Tulungan na lang po natin siguro, sir, parting to, for your investigation. Yes, sir. Yes, sir. We are going to extend yung help po sa ating kawawa naman yung ating biktima. Okay, sir. Sige, sir. Thank you so much. Ganito, makikipagtulungan ka. Tutulungan natin to rito. Tutulungan ka namin para sa ganon. Hindi ka na talaga hindi naman sa gusto mong bumawi. Totoo lang sa iyo. May illegal dito. Okay? So, ganito. Well, dito naman tayo sa PSA, sa Philippine Statistics Authority sa Central Office. Si Mael Chelda Aquilio, magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Ben. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, tagapanood po sa programa niyo po. Hello po. Ma'am, narinig niyo siguro, ma'am, itong concern ng ating Filipina, na ito nagre-reklamo sa fixed marriage, ma'am, parang lumalabas, naging legal daw ata po yung papel dyan sa inyong immigration, ma'am. Oo nga po, nakakalungkot po yung kwento ni Ma'am Marilyn regarding nga po doon sa kanyang dokumento. Ito po, sa kaalaman po ng lahat, ang Philippine Statistics Authority po ay central repository ng mga vital events natin. So kung kami po yung tagatanggap po ng mga civil registry documents. So in terms of registration, hindi po namin sako po ito. So ang registration, dahil kinasal siya sa Manila, so ang registration ay nangyari sa local civil registry office. Yes, At ma'am. yung mga Ma'am, local- okay, but ako, ma'am, total central office po kayo, Hindi ba pwedeng gagawa na po kayo ng pamamaraan na, to initiate and contact kung ano man yung Manila office ninyo, because you're in central office na lumalapit po sa atin, Paano po siya, kini-question niya po mismo yung biktima, paano siya nagkaroon ng marriage certificate? Siguro, ma'am, hindi ba dapat ipapatawag niyo para malaman kung ano ba talaga ito, ma'am? Kasi pag hindi, makakalusot tong illegal alien to, ginamit siya. I see exploitation due to economic deprivation sa mga pobreng Pilipina po natin, ma'am, na perpetrated by, hindi ko naman nilalahat, by some mga unscrupulous, mga Chinese people na to na magninegosyo at gagamitin para makapanatili lang dito sa bansa natin na siguro, ma'am, okay, naintindihan ko kung hindi siya lang ang kakagustuhan. Yung pang paggamit ng dokumento, paano nangyari po to na nabababoy po yung ating PSA? Central office po kayo. Hindi po, ma'am, dapat sila magpapakita. The burden of proof is with the Manila office para kung hiningin po ng inyong opisina dyan. At because may question po tayo rito. Ini-question natin yung legality of their marriage.
Opo, kasi ang Local Civil Registry Office po ay under ng local government unit. And then ang PSA po ay more on technical supervision po. With regards po sa ganyan na wala pong nangyari talagang kasal dahil meron po kasing mga requisites yan para maging valid po Yes. yung marriage. Opo, unang-una po wala po talagang nangyari. Ma'am, alam ko, ma'am, ano, gusto ko, not that I'm trying to cut you off. Alam ko po yung sasabihin ninyo at alam naman po natin lahat, tama po yung mga sinasabi ninyo. Ang tanong ko po, ma'am, ano pong magagawa ninyo? Pag ganyan, sir, willing po ang si Ma'am Manilin na makipag-cooperate din po para po din maimbestigahan po kung Ayun. nangyari, Sige, ma'am. paano po na-rehistro. Alright, sige, ma'am. Kasi ang immigration, ma'am, mag-iimbestiga, ha? Opo. Kasi Chinese Sige. national po to, nakakuha siya ng marriage contract, Filipina, hindi naman totoo. Kini-question ng biktima. Now, ngayon, ma'am, if the immigration is now, we will assist. Tutulungan po namin itong pobreng biktima para nang sa ganon, masilip niyo po yung sinasabing legalidad at hindi po legal yung pagpapakasal po nitong pobreng biktima po natin. Siya po mismo nagsasabing hindi legal. So, kung ang immigration papasok, ma'am, ano naman po sa inyo? Ano magagawa niyo po? Yun po, Mag-iimbestiga sir. kayo? Yes po. Basta kung si Ma'am Manilin ay talaga pong willing po talaga na mayroong mangyari po diyan po sa ganitong pangyayari sa kanyang dokumento, kailangan po maimbestigahan din po namin yan at magawan ng po ng aksyon. Alright, sige ma'am. Sige, tutulong po kami ma'am para dito po sa kawawang lumapit po sa amin ma'am. Ha? We will assist Opo. her also ma'am. Thank you so much ma'am sa inyong pagsagot at makikipagtulungan din kami sa immigration, ganun din po sa inyo para nang sa ganun makalkal po to at medyo ma-purge po yung record ng mga pag medyo fake po, wala pong karapatan pwedeng gamitin, babuyin po yung ating mga mga tanggapan po para lang gawing illegal, kanilang mga illegal. Hindi po pwedeng manaig po yung mga illegal, mga gawaing illegal at gawing legal. Ay tutulong po kami, mabibitag po kami pagdating po riyan, ma'am. Ha? Opo, tama po, sir. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Ganito ang gagawin natin. Sa baba na tayo, yun na. Okay? Tutulungan ka namin, hindi pa natatapos dito. Marunong ba magsalita itong si, Jiao Jun? So po. Pag tinawagan natin. Ano ba tayo dito? Kumusta ba yung digital natin, Casey? Na bumitaw yung YouTube. So, Okay. na ulit. Alright, so paki-check niyo ulit. Okay? So, ganito ang gagawin natin, tutulong kami sa iyo at gagawin natin tong dapat nating gawin. Ayokong tawagan yung koloko yun. Pag tinawagan mo, illegal naman yung ginawa niyo eh. Apo. Baka mamaya, kung ano pa masabi ko sa ere na hindi niya magugustuhan. Buisit ako dun sa mga taong gumawa ng illegal. Okay? So ganito, tutulong kami sa iyo. Hindi natatapos dito. Apo. Malaliman na investigasyon to. Apo. Dapat ma-deporto, mahuli. Apo. Para nang sa ganon, baka naman pag lumapit sa'yo, tapos may rosas. Kunyari, Mylene, I love you. May chocolate na, may Hindi na po, rosas sir. pa. Hindi na po May mangyari dalang yun. lechon. May dalang mga kunting mga lahat-lahat na ata. Sasabihin, I will marry you. Let's have a house and lot. Let's have Hindi po. children. Sigurado ka. Hindi na po kasi 7 taon na po akong hindi makatulog. 7 taon ka di makatulog. Opo. At dahil 7 Muntik taon na rin nga ka... akong magpakamatay. Wag naman. Wag naman. Bumalik yung asawa niya. Ayaw, dahil kay... Sama na. Di rin man na para sa imo, ha? Daghang patihan na kita ni mo na para mabana ni mo ba? Ayaw, diha kay... Tinunto man lang. Gibinuangan ka lang ba? Pag ako nalagot, laparuhong ko ng mga nawong niya. Nawong niya, may baki. Sagpaong ko pa na. Nasa ere tayo. Sige, okay, di ba? Tutulong kami sa'yo. Usap tayo sa baba, ha? Apo. Di po natatapos ditong investigahan. Pananamantala, dahil nakita nila ang kahinaan. Pananamantala, pinag-aralan na isa katuparan. Pananamantala, naakala makakalusot. Nagkaroon. Well, may problema kayo. Hanggat nandito, nag-iisang pambansang sumbungan at investigahan, hindi kayo kakakalusot sa patibong ng bitag. Tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ako si bitag. Si Ben, yung nakasalamin. Ito yung
Hindi pa tayo natatapos dito. Abangan! Hashtag ipabitag mo. Susunod. Inalok ng 30K para magmaneho. Hiningian ng picture bilang requirement pero ginamit pala sa panloloko. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Hindi lang po aming call to action na public service program, iba po ang advokasya ng bitag, lalo na yung ipabitag mo, kontra pang-aabuso, para naman tala, panloloko at pagpapabaya ng mga taong nasa pwesto. Kaya meron hong hashtag ipabitag mo. Ngayon, ito pong mga istorya po natin, mga simple totoong taong pinagsamantalahan. Ang pananamantala sa kanila, hindi po nila nakikita. Pananamantala na kung saan may panlilinlang at panloloko. Karamihan ng mga niloloko, pinagsasamantalahan, pinag-aaralan po ng sindikato bago sila targetin. Ang mga sindikato, marurunong po. Pinoprofile yung kanilang prospective victim or prospect na mahulog ho sa kanilang patibong. Tulad po nito, ay panlilinlang, pananamantala. Isang masahista, ito'y galing po siyang Leyte. Karamihan po talaga, pinagsasamantalahan po nila kapag medyo ikaw ay galing sa lugar na kung saan medyo mahirap at kikipagsapalaran sa Maynila, makapagtrabaho. High school graduate lang po siya, pumunta ng Maynila para lang makapagtrabaho. Hindi niya nga kilalang kanyang ama. Nagsikap. Ngayon, ang napapasukan niyang trabaho ay pagiging, masahista. Isa sa kanyang customer daw ay inalok siya, sideline, extra income, kung saan kikita raw siya ng 30,000 pesos. Sino ba naman ang ayaw ng 30,000 pesos? Malaking bagay na para doon sa mga taong talagang salat sa pangangailangan, salat sa kaalaman. Mahirap na ang buhay, kaya tinanggap nitong pobreng lumapit po sa atin ang alok bilang sideline. Sabi ko nga, bago siya maging pumasok, pinag-aralan ng husto, pinainan, ang siste. Inakala niyang kikita siya. Back to back, magkasunod. 2 araw magkasunod. Ano pong ginawa? Abay, kinuhanan po siya ng ID. Driver license kahit hindi siya marunong magmaneho. Dahil gawin mo lang to. Yung driver license na fake, nandoon lahat yung kanyang address. Kaya pinagsamantalahan, niloko, nilinlang, nakikita. Kawawa to mga bossing, no? Kaya mga storya rito, tingnan nyo na maigi at nang matuto. Detalye ng sumbong. Panoorin. Ako po isang massage therapist. Nakilala ko po ang client ko sa chat po. Sabi niya po, available ka? Sabi ko, opo. Nakaisang avail na po siya. Tapos hanggang sa February 21, ng madaling araw, nag-avail din po siya. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto ko daw ng extra income, yun nga po, ipag-drive daw yung tropa niyang Chinese, 30K per drive daw po, sabi. Kinahapunan, meet up daw ng tropa niya sa Alabang daw po. Pero maya-maya nagbago, sa South Mall na lang daw po. Nag-briefing ko siya about sa question na 3 days nga irerentahan. Ang location, Las Piñas to Alfonso daw po dadalhin. Sabi niya, ang sabihin mo, may pupuntahan kang kamag-anak sa Alfonso. Nung dumating na po yung may-ari ng kotse, doon na lang papuntahin sa parking, doon mo na pa-park para di ka na mag-parking. Binigyan na sa akin yung pera, bali 8K po yun for 3 days. Tapos maya inabot po sa akin yung ID. Nagulat nga ako kasi nga iba yung pangalan, address, pero yung mukha ako. Hindi na ako nagtanong kasi nga pera po eh. Wala naman ko alam sa ganyan.
Tapos yun, minute up ko na po yung may-ari ng kotse ng expander. Yun na po, binigay na sa akin yung susi. Nagpermahan po kami agreement. Pero fake lang po yung ginawa kong perma doon nga sa ID. Kasi binigyan ko na sa kanya yung susi. Tapos pinag-drive niya muna ako palabas ng parking kasi nga ako daw po yung nakaano dun sa transaction. Baka daw kasi makita siya, baka mag-drive. Hanggang sa paglabas ng parking, siya na po nag-drive. Hanggang sa kinabukasan, sabi niya, meron tayo uli racket. Ganon daw po uli, sedan naman daw. Kinagabihan, meron pa dapat sa may South Mall. May kukunin pa sana kaso wala na pong ID, kulang na. Kaya di na kami tumuloy. Naisipan mo pumunta sa amin. Matulungan niyo po ako. May anak po kasi ako. Ayaw po makulpi sa anak ko. Hindi ko na po alam ang gagawin eh. Pati kahit tutong, nahihirapan na ako. So, pinagsamantalahan ng kamangmangan mo. Wala pa akong alam eh. So, sino nagbabanta sa'yo? Yung po, yung kasama nga po ng may-ari ng mga kotse. The thing that we're trying to uncover is a different style where the syndicate for doon sa mga rentangay, rarentahan, tatangayin, ay mga layers, sila yung pinapalapa, sila yung pinapapain. Go ahead, take this. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Hindi lang po sumbungan at aksyon ang bitag, imbestigahan para masolusyonan. Again, inuulit po natin. Panoorin na maigi, sundan po kami dahil nakalive po tayo. Gagawa po tayo ng on-the-spot investigation para makasunod po kayo. Ito po yung sinasabi natin, panlilin lang at panamantala sa katauhan ng isang taong salat sa kaalaman, salat sa pangangailangan, kaya nga pumunta ng Maynila. Kaya lang, itong mga sindikato, alam nila kung sino ka lang gagamitin na hindi alam nung kanilang nabibiktima kasi napoprofile nila. Naging malikhain na mga sindikato ng mga rentangay. Yung manloloko, rarentahan, tapos tatangayin, tapos ipapasok sa iba. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, kasama natin, tatago natin ang pangalan ni Angel. Si Angel nga pala, pinagbabantaan, hinahabol ngayon ng mga taong na-expose yung kanyang mukha dahil sa fake driver license, so kilala siya. Kaya pumunta po sa atin dahil wala siyang matakbuhan. Kaya tayo makikipagtulungan dahil sabi nga natin, pag ang isang tao salat sa kaalaman, salat sa pangangailangan, pag alam ng sindikato ganyan ang kalagayan mo, pagsasamantalahan ka talaga. Kumbaga, ideal victim at talagang ideal prospect ka pa. Kaya tatago natin ang pangalan alias Angel. Ang complainant natin sa sumbong ito, magandang umaga sa iyo, Angel. Magandang umaga din po, sir. Okay, pakilakas lang Angel ng konti. Ano? Okay. Angel, anong tinapos mo? High school, elementary, o nag-college ka ba? Kita 12 po. Grade 12? Opo. Well, saan ka nang galing? Anong probinsya? Sa Leyte po. Sa Leyte. Kailan ka lumuwas ng Maynila at bakit naisipan mo pumunta ka ng Maynila? Noong kakagraduate ko lang po ng grade 6 noon. Kasi dito na po ako nag-aral sa Bulacan, ng high school. Nag-high school? Opo. Kwento mo sa akin, may magulang ka pa ba? Meron po, nandun po sa Mindanao. Sino yung magulang mo rito? Buhay pa? Opo. Magulang, tatay, nanay? Yung mama lang po. Na kilala mo tatay mo? Hindi po. Ang mama mo sa Mindanao? Opo. Nung pumunta ka rito, saan ka tumira? Sa tita ko po. Nung nag-graduate ka, dito lang sa Bulacan, dito ka na nag-graduate? Opo, sa Bulacan. Grade 12 ka na? Opo. So, naisipan mo magtrabaho na lang? Opo. Anong unang trabahong pinasukan mo? Katulong po. Naging kasambahay ka? Opo. Anong sumunod na trabahong ginawa mo? Sa Unitap, sales lady naman Sales po. lady ka, okay. And then pangatlo, Ito na po. okay, naging hindi ka licensed Hindi physical therapy. Sino nag-train sa'yo magmasahe? Sa spa po. Sa spa? Oh. Kumusta naman ang kita mo sa spa? Matumal po. Hindi masyado maganda ang kita. So,
Paano ka nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon? Ano ba nangyari? Paano mo nakilala itong mga lingid sa iyong kaalaman, ni-recruit ka nila dahil nakita ka na profile ka doon sa iyong pagkatao na ideal victim ka nila eh. Ikaw yung tamang-tama. Opo. Paano mo nakilala mo ito? Sa FB lang po. Sa FB? Opo. Sa Facebook? Opo. Naging customer ba sila? Opo. Sino dito naging customer mo? Yung si Sir Arvin po. Sir Arvin. Opo. Nung minamasahe mo ba siya, nagkikwentuhan kayo? Opo. Siya ba nagtatanong sa'yo? Opo. Ano mga tinanong niya sa'yo? Kung yun nga po, kung gusto ko daw po ng extra income, gagawin lang daw po magdadrive ng kotse. Ang yung gagawin mo, magdadrive ng kotse? Opo. Marunong ka ba mag-drive? Hindi po. Paano ka magdadrive ka? Tinuruan niya po ako eh. Okay. O baka gustong sabihin, gagamitin lang kita, bibigyan kita ng driver license, pero hindi ikaw magmamaneho, ako magmamaneho. Yun na nga po. Parang ganon? Opo. So, ibig sabihin, kukunan kita ng driver license, ako nang bahala sa'yo, kikita ka na ng 30,000. Pero di niya po sinabi na bibigyan niya ako ID. Driver license. Opo. So, kukunan ka ng driver license, pero hindi ikaw magmamaneho, siya magmamaneho. Hindi po. Paano ka magmamaneho na hindi ka naman marunong magmaneho? Bali, 1 kilometer lang po. Tinuruan niya po ako. So tinuruan, nagkaroon muna kayo ng session na Opo. mamaneho ka? Mga ilang linggo ka rin nag-aaral? Isang buwan? Hindi po. Yung gabi lang mismo na nag-avail po siya. Automatic? Opo. Kumusta naman pagmamaneho mo? Dire-diretso? Hindi po kinakabahan. Kinakabahan ka? Opo. So namaneho mo yung sasakyan, naturuan ka? Opo. So kwento mo sa akin, anong pangako sa'yo? Sige, mamaneho mo yung sasakyan, ilalabas mo rin sa pagkukunan nila. After 1 kilometer, si Arvin ang magmamaneho. Hindi po, yung tropa niya po. Yung tropa niya na magmamaneho. Opo. Basta't ikaw, kunin mo lang. Opo. Ikaw ngayon magpapakita ng ID mo. Opo. Doon sa taong rerentahan mo. Opo. Sino magbabayad ng renta? Sila po, Sila. bali, binigyan lang sa akin yung pera. So, saan nila nakukuha itong mga nirerenta na sasakyan? Nag-advertise? Sa Facebook din Sa Facebook. So, pag nag-advertise sa Facebook, sasabihin ko magkano ang renta? Ano po, ano lang po, post lang sila kung ano. Post na sila. Tapos, pag may nakuha na, ibig sabihin, ikaw yung magrerenta kunyari. Ikaw magpapakita ng Opo, bali sila lang po nag-usap. nakipagtransaksyon. Opo. Pero ikaw magmamaneho. Opo. Parang ikaw ngayon ang gagamit Opo. para sa iyo. Okay. Hindi naman nagtanong ng may-ari, "Bay, teka muna. May driver ako, dapat ipa-drive natin to. Hindi po pwedeng..." Kasi, hindi naman po. Kasi yung pinost po nung, yung client ko, self-drive po. Self-drive. Opo. Magkanong rentahan? Bali, binayaran ko po ng 7,900 lahat. 7,009 For 3 days. for 3 days. Lahat po kayo nanonood, pakinggan nyo na maigi para makita ninyo kung paano yung sistema ng mga sindikato, kung paano nanloloko itong mga sindikato ng rent-tangay. Rerentahan, tatangay, hindi na sasauli, pagkatapos na kahit kanino, sa kasino, o di naman kaya dadalhin sa mga probinsya. Ganito po ang estilo ng mga sindikato. Kaya kung kayo po ay nanonood, matututo po kayo rito. Ito po ginamit ngayon. Okay? Pag-aaralan po natin, hihimayin natin yung modus habang kayo nanonood. Kahit na law enforcers pa kayo, mas maintindihan na yung gagawin namin. Iba ang bitag, iba ang kategory namin. Hindi kami basta sumbungan, investigahan kami. Tsaka hinihimay namin yung modus. So, pag rento sa'yo, magbayad kayo ng 7,900, 3 araw lang yun. Opo. Self-drive. Opo. Kukunin ng tropa mo, tapos kunyari ikaw magmamaneho. Opo. Yung ID mo, iniwan mo sa kanila, pipicturean nila. Hindi yung po. bang driver license mo? Bali, yung kinuha po sa akin una, yung baling fake ID na... Yun na nga, yung Opo. fake ID na driver license. Opo. Okay? Kasi hindi bibigay sa'yo kung wala kang driver license eh. Opo. Kasi magsa-self-drive ka, hindi ba? Okay, so kinuha yun. Nandun yung picture mo. Yung isa lang po kinuha, bali... O basta't may picture ka doon sa ID na yun. Opo, meron yung po. driver license o fake man yun, basta't Opo. may ID kang iniwan. Totoong picture mo. Opo. Address mo, totoo. Hindi po. Picture mo lang. Opo. Okay. So, nung gabi yung nakuha ninyo, nakarenta kayo ng isa nung unang gabi ninyo. Opo. Anong unang araw ninyo? Araw nyo kinuha, gabi? Gabi po. Gabi. So, nung gabi, kinuha ninyo, nagbayad ka ng 7,900. Opo. Tapos, minaneho mo palabas. Opo. Buti hindi ka na bangga-bangga.
Palabas lang po ng parking. Palabas ka ng parking. Opo. Tapos mga bago mag-1 kilometro, kinuha na ni Arvin. Yung tropa po. Andun, Yung po sa, tropa. andun din po sa loob ng kotse yung tropa niya. Oo, nasa loob ng kotse. Opo. Kunyari ikaw, sasakay. Pagkalabas ninyo, yung tropa na. Opo. Saan ka iniwan? Bali, paikot-ikot po kami. O paikot-ikot kayo. Tapos, binayaran ka ba? Hindi pa po. Saan ka nila iniwan? Hinatid po ako sa may St. Okay. Dominic po. Saan yan? Quezon City? Sa Bacoor po. Bacoor. Pag-iwan sa inyo doon, anong nangyari? Yun na po, umuwi na po ako sa bahay. Hindi ka pa nakakuha ng pera, di ba? Opo. Sabi na po, pagkahatid na daw ng kotse, pagkabalik, tsaka na daw yung bayad. Okay. Okay. 30,000, may utang na sila sa iyo. Opo. So, nasundan ulit the next day. Opo. Ganon din ang pareho rin. Opo. Gamit mo yung dating lisensya mo na kinuha. Opo. Ganon din ang pangako sa iyo, 30,000 din. Opo. Okay. So, nakuha ninyo susunod yung kotse. Opo. Una, expander. Ito, pangalawa, kotse na. Mhm. So, ano nangyari? Ganun din po ulit. Inahatid lang din po ako dun sa may St. Dom. Okay. At pagkatapos, ano nangyari? Tapos, in-update po ako, sabi niya, yung sahod, pagkahatid na nga lang din daw po. Mhm. So, okay. So, dito sa parting, handang makipagtulungan si alias Angel sa may-ari ng kotse dahil biktima rin daw siya ng modus na ito. At nagbabanta raw kasi may-ari ng kotse. Nakakasuhan siya kapag hindi binalik ni alias Angel ang sasakyan. So, tingnan natin. Ngayon, galit na galit yung may-ari na nagparenta ng sasakyan kasi nakita yung mukha ni alias Angel at tinawag siya manluloko at magnanakaw ng sasakyan. Ayan. Kaya naglagay ng mga ganyang post sa Facebook. Kaya natatakot si alias Angel. Sa linya ng telepono, si Police Major Michael Bongtayon. Magandang umaga sa iyo, Police Major Michael Bongtayon. Sir? Sir, magandang umaga din po, sir. Okay. Sir, narinig mo ba yung aking interview rito sa biktima na lumapit sa atin? Na Yes, sir. ginamit siya na parang accessory to commit a crime and the crime was consummated. Nangyari, na sa katuparan yung krimen. Siya po yung prospective talagang parang ideal victim na prospect po ng sindikato na customer niya daw dahil nagmamasahe sa bawat isang transaksyon na magrarenta sila, babayaran siya ng 30,000 pero dalawang sasakyan ang kanilang narentahan, yung una expander, pangalawa, kotse na, tapos iniwan na siya at saka yung kanyang ID na iwan doon sa nakuhanan ng mga tawag dito, ng mga narentahan nila. Ito po sir ay parang pinagsamantalahan lamang siya, gawag kahirapan at pagkatapos pinagsamantalahan na ay ginawa yung sinasabing panlilin lang at the same time para lokohin din siya. Dalawa po mga biktima rito. Kayo po bilang sa Task Force Limbas, ano po magagawa natin dito na willing po makipagtulungan yung ito'y victim din? At sa amin, sir, tutulong po kami sa mga biktima katulad niyan, sir. Para silang pumunta anytime dito sa office namin para ma-assist namin sila, sir, para ma-identify yung suspect and para mapailan natin ng kaso, sir. Okay. Kilala mo ba kung saan mga suspect na to? Hindi po eh. Pero may mga pictures ka? Wala po. Alright, sa Facebook lang sila. Opo. May cellphone number ka nila? Opo, meron po. Sir, baka po pwedeng sa cellphone number, pwede matry siguro dahil law enforcement naman kayo, sir. Malalaman naman siguro yan whether it's lalo na ngayon, sir, hindi ba? I don't know kung talagang gumagana pa yung sinasabing registered cellphone. Hindi basta-basta yung mga tawag dito, SIM card lang. Ano palagay nyo, sir? Sir, pwede tayong makipagtulungan sa anti-cybercrime group, sir, dito sa Kamkrami, sir, para ma-identify natin, sir, kung kaninong cellphone number yung ginagamit nila, sir. O sige, sir. Ganito, sir, unless gusto mo bang magsalita kay Police Major Bongtayon, anong gusto mo sabihin sa kanya para makatulong sa iyo? Ano po, sana po ano po yung mga
mga plate number po ng kotse makita. Ay, okay. Kung identified naman ang plate number ng mga sasakyan, doon na tayo mag-uumpisa para ma-recover po natin sila. Paano po pag napalitan? Pag napalitan din yung plate number, pero sa macro etching, makikita naman siguro yun, sir, tsaka sa registration, sir, hindi ba? Yes, sir. At saka malalaman natin, sir, kung nagpalit sila ng plaka. Kasi may ano naman ang mga tropa natin na alam nila, sir, kung nagpalit ng plaka ng isang sasakyan, sir, o hindi. Okay po. Sir, may tiwala po kami pagdating po sa HPG, lalo-lalo na sa Task Force Limbas. We've worked with you before, and I think that you can do it again. Alang-alang sa public service lang po ito, sir, sa inyo. No? Alam ko naman kayo, law enforcers, magagaling po kayo dyan. So, pagkakaubahay po namin sa inyo to. Makikipagtulungan din kami po sa inyo, sir, ha? Yes, sir. Okay, ganito na lang. Mayroon ka pang sasabihin sa kanya? Wala na po. Okay. Sir, expect po, sir, tutulong kami dito, sir, para naman ay makita po natin kung hanggang saan po magagawa ng ating mga law enforcers. Pakipagtulungan din po, siguro sa programa po namin, na mananawagan po tayo lahat, sir, para makita kung saan yung mga sasakyan na yan. Okay, sir? Yes, sir. Okay, thank you so much. Ito, tinawagan ng bitag ang may-ari ng sasakyan nung una, pumayag to, humarap sa programa at pumunta sa tanggapan. Noong March 14, March 15, biglang umatras si may-ari dahil ayaw niya magkagulong investigasyon ng Las Piñas Police. Tama nga naman. Pero, wala namang mawawala sa'yo kung kahit pumunta ka mo Las Piñas, kahit pumunta ka ng Parañaque, Makati, lahat kahit saan ka pumunta, ay, mas maganda. Lumapit ka sa amin, makakatulong kami sa iyo. Ngayon, March 18, patuloy nakipag-ugnayan ng bitag sa isa pang may-ari sa sasakyan pero hindi rin sumasagot sa message. Alam niyo bakit hindi nakipagtulong may-ari? Kasi kayo mga may-ari siguro, sasabihin ko sa inyo, alam ko kung bakit, ito yung modus nyo. Bawal iparentang sasakyan kapag may utang pa kayo sa bangko. Hindi nyo pagmamayari mga sasakyan yan. Bawal iparenta ang sasakyan, lalong-lalo na kapag hindi pa bayad. Tingnan nyo ang inyong yung inyong pinirmahan kontrata sa bangko. Ang problema, naisip nila na parang pagkakitaan ng sasakyan para rentahan. O nga naman, mas madali. May pambayad ka sa monthly, sa monthly mortgage mo sa sasakyan. Yan ang dahilan kung bakit lumalakas ang loob ng mga sindikato, hindi na sila magkangarnap ng mga sasakyan dahil merong iba nagpaparenta. Voluntaryo, binibisig, rentahan mo to. Kapag nirentahan mo na yan, alam nila may utang pa sa bangko yan. Patay kang bata ka, hulog ka na sa bitag nila. Hindi mo na makikita yan, dadalhin sa probinsya, sasanla sa casino, papalitan ng papel, merong ibang ipafinance yan. Tapos ang hirap na hanapin yan. Pero pagpasok ng HPG madali. Kaya yung mga nagmamay-ari, by media shy kayo tumutulong kami sa inyo, ayaw nyo makipagtulungan. Alam nyo bakit? Kasi malalaman ng bangko yung pinagagawa ninyo, bawal yan. Ngayon, alam nyo na. Nakipagtulungan kami sa inyo. Okay? Huwag ka matakot yan sa mga may-ari. Niloloko ko lang yan. Gusto mo tawagan namin uli? Okay. Relax ka lang, makipagtulong ka sa HPG. O ngayon, marami na po kayo natutunan. Ngayon, alam nyo na, dito lang yan, sa nag-iisang pambansang sumbungan. Di lang kami sumbungan, investigahan, live, diretsahan. Para makita niya step by step, i-walk through po namin kayo. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Yung aming investigahan, yung aming pagtulong, yung estilo ng aming serbisyo. Hindi po public service, serbisyo sa komunidad dahil hindi kami mga taong gobyerno, NGO kami. Ako po si Bitag, mas kilalang pangalan si Ben, nakasalamin. Ito po yung programang, di pa tayo tapos, ayusin natin to. Hashtag, ipabitag mo. Kami po ay magbibigay ng all points bulletin muna para sa inyong lahat, mga boss, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-iingat po kayo pagdating po rin sa mga nababasa nyo po sa social media, ito yung mga investment. Tandaan, anumang uring investment o pamumuhunan sa anumang negosyo o produktong ilalabas, siguraduhin po muna ninyo. Abay, pag-aralan po ninyo. O di naman kaya libre pong serbisyo namin. Itawag nyo lang po, dumulog kayo sa amin para sasabihin namin na huwag nyong patulan.
lahat po ng mga sinasabing humihingi po ang puhunan, hindi po ganun kadali. Kasi kung investment po yan, kinakailangan muna, abay may rehistrasyon ka sa Securities and Exchange Commission. Anumang uring pamumuhunan o investment, kinakailangan po ng monitoring, surveillance, and compliance mula po sa Securities and Exchange Commission. Marami po kasing nabibiktima sinasabing investment scam. Well, alam nyo pala scam, bakit pinasukan nyo? Ngayon, yung pamumuhunan, nire-regulate po yan ng Securities and Exchange Commission investment. Tinitingnan po for compliance, for monitoring, for surveillance, kung nga ba'y ginagawa nila. Hindi po ganun kadali. Kaya kung minsan ang mga alagad ng batas po natin, tumutulong na rin po kami na wag po kayo mabiktima ng mga imbitasyon o alok na manggagaling po sa mga social media. Si Bitag na po ang nagsasalita, si Ben Tulfo, hindi po kayo pwedeng mabitag kung kayo po'y dumaan sa amin. Dahil hindi po kami programa. Totoong mga investigador po kami, matatayang bibig ng taong bayan, iiwas po kayo sa anumang uring panloloko. Yan po ang pagkaiba po ng Bitag. Hindi lang po kami sumbungan, investigahan. At the same time, tinutugis po namin yung mga dorobo. Simple lang po, aming sinasabi sa inyo. Hindi po mahirap. Kaya, dalawang klaseng investment. Yung investment na sasabihin, bibigyan ka ng kapital, bawal po yan. Bibigyan ka ng ROI o Return of Investment o tubo, bawal po yan. Kasi una, kinakailan linaw po muna sa Securities and Exchange Commission. Maliban na lamang kung nagpapautang po kayo ng kapital sa kanila para maigulong nilang negosyo, ibang usapan na po yan. Utang po yun. Doon po sa parting yan, pasulatin nyo, and then siguraduhin ninyo, lahat na utang na yan nakasulat doon para may basihan po kayo kung hahabulin po ninyo. Papirmahin nyo po. Kinakailangan para nang doon magamit nyo po sa hukuman. Pero yung sinasabing salita lang, pangako lang, huwag po kayo magpapaniwala. So dalawang klase, either pautangin mo or kung kabahagi ka na sa investment, kinakailangan, kaparte ka na, may-ari ka na rin. Hindi po pwedeng namuhunan ka. Tapos papangakuan ka lang ng kapital, papangakuan ka lang ng tubo, kinakailangan may parmahan dyan. O di naman kaya, may kasunduan. Pero, pautangin mo sila, may kasunduan. Utang yon. Pero yung mamumuhunan ka, bawal yon kasi rehistrado ka dapat sa Securities and Exchange Commission. Siyempre, kung namumuhunan ka, ay part owner ka na. Linawin po natin mga boss, Marami po kasing naloloko ngayon. Diyan po sa social media. Ngayon, nilinaw na po namin mga bossing, Eto, balik tanaw po tayo. Kami po sa Bitag, dito po sa hashtag Ibabitag Mo, pambansang sumbungan, simula noon hanggang ngayon, marami nagtatanong, uy, nasa survey ka, Ben, pakialam ko kung nasa survey ako. Pakialam ko kung number 1 ako, number 2, number 3, number 4, number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pakialam ko. Ba't nyo tinatanong sa akin yan? Tagal-tagal na namin nagpa-public service. Pakialam ko kung lumabas ako number 1, number 2, number 3, number 4 sa Senado. Pakialam ko. Pakialam ko dyan. Pakialam ko kung numero ako. Pakialam namin dyan. Sa tagal ng panahon, wala po kaming ginawa kundi magtrabaho. Tulad po nito, 2019, tandang-tanda ako to. Mga malilit na mga mangingisda dito sa may Cavite, Tanza, yung mga maliliit na mga tamban. Kukutungan mo ba naman? Ang nasa likod, Colonel. Ang kanilang sumbong, matinik daw tong hepe na to ng PNP Maritime. Binabalikan po natin. Hindi umano para ito'y mangingisda, para hindi sila huliin. Sabi ng ganon, magbayad kayo ng 30,000 kada ulo. 30,000! Saan mo kukunin? Mangingisda ka lang at ang isdang kinukuha mo dyan sa may Manila Bay, sa may Cavite na parte, mga tamban. Pag nagmintis ka ng bayad mo dito sa sinasabing si Colonel Butaw, tawag namin, malilintikan ang iyong bangka, huhulihin nila.
at oras nagmintis ka, kulang ka sa butaw, ipakukulong ka ni Colonel Abay. Maghihimas ka ng matatabang rehas dahil nagkulang ka sa pagbibigay ng iyong butaw. Kaya ang tawag si Colonel Butaw. Ang mali nitong si Colonel, lumapit po sa bitag. Wala kaming pakialam, Colonel, General, kahit sino ka pa. Kapag trinabaho ka namin, tutuluyan ka namin. Buong trabaho kung paano nahulog sa bitag itong madulas na Colonel Butaw ng PNP Maritime, Tansa Cavite noon. Balik tanaw po tayo ha. Ito po, galing sa public service po namin. Ang dami po nila. Kanino po pumunta? Kanino pa? Kay Ben, kay Bitag. Panoorin. Medyo makitid daw yung dadaanan natin. Ready check. Prepare to load, sir. Ready for jump off. Roger, sir. Roger. Media, Fortuner, and then third is Panther, Van, and then Agila 6, Innova, and then last is Cobra, Mahindra. Agila 6. Pag nagkaabutan, imi-miss call mo ako. Magda-rush up na yung take down team. Inform ko na kayo, malapit namin sa area. Mga approximately, sir, mga 150 to 200 meters yan sa pinaka-target area natin, sir. Go na yan. Sino tong si Armando na to? Siya po yung pinaka-CEO doon. Tinawagan ako nung katiwala ko doon. Nahuli ang bangka natin, nasa hulugan, sa Tansa. Ano ka ako nakahuli? Maritime Police. Kung meron kayong pera dyan na 25,000, umakyat na kayo sa taas. Kausapin na si boss. Ang kinahinanakit lang po ng loob namin, parang ginagawa na kaming gatasan. Pwede kami siguro mag-air sa inyo by Monday. Lahat kami darating. Marami na kami nahuli, sir. Marami na kami nagatasan. Maaari po ba kayo mapalaot ngayon kasi sa sitwasyon ko po, masabi natin na pag-initan yung bangka kung ano. Baka gumante, yung mag-ibig sabihin. Sir, pwede ba ano pa yung multa namin sa maritime na 40,000? Pilitan na ako pagpangutang ng pera para mabayaran. 30. Nabenta yun. Sa isang araw lang? Abay, mga milyonaryo na to. Tapos kayo, mapulubi pa rin. Ngayon, nagkuha pa sila isda ng isa kabanyera. Patay gutom. Sa akin, sir, dalawang bangka yung nahuli sa akin. Anong nangyari? Una yung 30,000. Koto nga, money making. Yan ang nga sinasabi. Ako'y nagpapasalamat ang punta niyo sa akin dito. Lahat kayo may storyang sasabihin kung anong sinapit niyo. Sino may 3 bangka rito? Saan kamay? O sino may 2 bangka? Sino may 4 pa? Sino yung tagi-isang bangka lang? Alright. So nakita mo? So pag sinama mo yun, 1, 4, 4, 3, 1, 2, ang dami. So 19, parang nalabas 36. Wala pa yung iba. Hinahamon natin yung sistema ng panghuhuli sa inyo. Dapat dokumentado. Pag hindi namin na dokumento, hindi namin pwedeng ikwento. Yan ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag dito para makita kayo na talagang buo kayo mga mangingisda. Magpapalubog kami at magpapasampa kami ng tao. At gusto namin makita na nangungutong sila, manghuli uli at pagkatapos humihingi, mag-aareglo. Sa susunod na mangyayari, entrapment na sa kanila. Mag-i-entrap police din. Sasampulan para tumigil ang kalokohan. Hindi kami nagbibiro. At yung sa akin, trabaho lang. Maraming pamamaraan. I-build up natin yung mga ebidensya, yung mga senaryo na ganong kagahaman ang kanilang pangungutong.
Naghati pa kami ng makina kasi wala yan starter. Bago sa ate, maghila kami ng pundo. Papalaot na kami. Subukan namin kung makakita kami ng isda o kung may swerte. Eh, kung wala, di, uwi na naman. Maluwaan. Minsan, ariya kami walang huli. Hindi naman natin sigurado nga makariya. Minsan, hindi. Masaya na kami dyan mamaya, hati-hati kami ng 150. Muna nga hindi kita magsali. Espada, lawlaw. Yun ang mahuli namin. Hindi na walang mahuli na iba yan. Kasi yung gamit na may lambat, hindi naman sa ibang isda yan. Ganyan lang ang mahuli niya. May nakahuli naman kami, kunti lang, isang banyera, tapos yung kalahati, ipamimigay pa namin sa iba. Yung kalahati, amin, nahatiin namin ng 7, kung magkano yun. Subukan mo alamin kung itong maritime police na to, gusto ko ma-establish kung ina-arresto sila, something to do with illegal fishing. Kung inuli sila, then they're being arrested, they're being detained within 24 hours lang. Kinakailangan, i-inquest sila. Babasahan sila ng kanang Miranda rights. Yes, sir. Gusto natin ma-establish, inaresto ba sila o inulmo? Kasi, kung hindi sila inaresto, anong ginagawa na sa presinto? Either para sila yung hostage. Na wala akong pera ko. Lunes na huli kami. Hindi kami nakalaot na Martes, Merkules. Hindi rin kami nakalaot kasi kukulyo yung pagkakula. Rebes. Hindi ako sa mga kumakatawa. Gusto na ako layasan kasi gusto na ako sa akin. Kung hindi kakahapon, yun, binabali ko lang. Para hindi niya alam. Para hindi niya nagpakilipay na mahanga. Kung wala lang. Nakuna ko yung 3 dinitain nila sa labas ng presinto. Nakaupo lang. Arestado ba sila? Yes, sir. Arestado, sir. Arestado. Tapos hiningi namin yung papeles. Ang sabi raw, nasa piskal daw yung papeles. Sa ang balik, Lunes na lang. Ibalik mo rin kada pag-aralan namin. Yes, sir. Yes, sir. Itong trabaho natin. Bukas magpapadala tayo ng tao. Ikaw, di ba? Kasama itong mga undercover natin. O ano man ang drama mo, diskarte mo yon. Ang gusto ko lang malaman, siguraduhin mo, nakukuha mo, diskarte, tsaka yung kanilang pag-uusap. Kung maaari, dikit ka lagi sa kanya dahil ikay katiwala. Tingnan natin ka lang next move. May kaso na daw. Gawin natin uli kung paano yung proseso. Yung babayad uli, 15,000, yung 30, yung 15, another 15 bulsa, walang resibo. Ganon uli. Sayang. Natakot na eh. Matuluyan ko mga ito. Sir, ano lang status na? Pupunta ka sa fiscal's office. Ngayon, magtatanong ka, no? Wala nang piyansa kung magbabayad ka. Eh, kung magbabayad ka na ngayon, wala nang kaso yun. I-release na agad yun, pati bangka. Hindi ka magpakita o hindi ka mag-appeal doon, ipapile na talaga nila yun. Yun na yung maghihiring sila, tapos ganun din ang piyansa. Hindi mo na basta-basta ma-release yung bangka dyan. Kung hindi mabayaran ko, eh, makiusap ka doon kung hindi mo pa mabayaran, kung pwede pa, hintayin hanggang kailan. Hindi yun marirelease hanggang sa kung hindi ka maki-ano doon, hindi ka magpakita. Hindi sabihin mo rin kung wala talaga.
Baka may iba silang sasabihin kung anong paraan. Baka magpakiusapan mo sila, o makabayad kayo ngayon. O, alas 3, gagawan pa yung release order. Walang pipirma ulit, makauwi. Hindi mo na naman sila mahabol na makauwi. Ayusin mo na yan para matapos na yan. Oo, sige. Salamat. Salamat. Hindi pa kayo magbabayad? Hindi yun. Kung magbabayad lang o hindi. Hindi. Ay, di gusto nyo pa sa ko. Kasi dapat sa dati. Hindi wala pa rin sila pang-bayad. Kawawa ka pa. Sabi nga, magbabayad. Isang tifo na yung mga tao doon. Eh kasi nga ako kaya nagtagal naman dahil sabi magbumunta eh. Dapat nga ako nakapenta yan eh. Pakiusap na papunta na raw parating niya. Monday, walang dumating. Tuesday, Tuesday, dumating po ngayon. Diba Tuesday ba kayo nila? Wednesday po ako. Kaya nga po. Kasi wala talaga pera. Kasi sunod-sunod yung huli ng bangka eh. Sige, babalik na lang po pala ang mga Tuesday po kami. Sige po. Bayad ka ulit sa dalawang bangka. Grabe naman sir. Mawa ka mas. Pag nagpunta ka sa Cavite City, magkano ba kayo? Mamili ka, 40,000 po. Hindi ba pwede na naman tsuha tayo? Marami pa rin akong gagawin. Ito lang pa ako sa pira. 40,000 po. 40,000 po. Po. Sabi ko na lang. Kung na kayo kakasuhan. Kung na yung bangka mo. May chance na itong pinagbibigyan na. Sir. Bibigyan ka ng kontalo sa tropa ng mga ka. Thank you. Sir, good morning. Sir, yung, di ba, 8 bangka yung binibigay ko sa inyo? Ngayon, sir, yung isa kasi, ay yung bangka niya, si Rana, eh ngayon, hindi siya nagbigay niya yung katapusan. Eh sabi niya, kung magbibigay daw siya mula ngayong bangka niya, eh ginagawa daw po. Sabi ko, sir, sabihin ko sa inyo. Sige. Tapos, sir, yung sa party, sir, hindi pa kasi buo eh. Hindi pa sila nagbibigay lahat. Kailan talaga yung, sir, yung ano nyo, para baka Next week. next week na? Mga Sir, ano ko na lang sa kanila, remind ko na po ito pag weekends naman eh. Sir, ito pala yun. Bali, 7 lang po, sir. 7. Kulang pa yung pera ng ano. Ay, hindi ko bituin mo. Balik mo na lang kung wala siyang pera ka mo. Tapos sabihin mo mag-direct yung sa inyo. Sabihin mo, ako nagpapasabi. Sabihin gumagawa-gawa Kasi, naman. hindi, basta sabihin mo, ako nagpapasabi. Tabla na lang daw kamo. Sabihin pinababalik ko. Huwag na lang daw. Text mo na lang ako. Ah, sige pa. Basta ayaw nyo ito, ano eh, kulang. Sinadya kong i-delay yung abutan ng butaw. Bali, sa 8 bangka po, tig 3K bawat isa. 8 kayo, so 8 bangka, tagti-3K. Ito lahat katas ito, kumbaga pawis at hirap ito ng kayong mga mangingisda sa 8 bangka, tagti-3K. Kaya 24K. But all this money, isusulat natin yung serial number ng pera na to. Alright? To show na legitimate money to.
Ito, gara pala itong ginawa ng sinasabing colonel doon sa maritime, sa lugar ninyo. Hindi pa namin siyang i-interrupt ngayon, di ba? Kasi hayaan muna natin kasi ang gusto namin mangyari, magpupondo tayo at dokumentasyon dito napakahalaga. And I'd like you to listen carefully. Stick with her. So parang hindi kayo pagdududahan. Para sa akin, uulit tayo uli ngayon. Asa na yung dati? Yung dati muna. 7, sir. 7, ano binigay ko sa inyo, diba? Yung muna. Tapos yung nakatapusan. Sige po. Para hindi tayo magulo. Sa Saan na yun na? Tingnan mo, nasa na yung aking nung nakaraan. Tapos nung katapusan. Ngayon aking uli. Pari 2 months nga yung bibigay ko sa inyo, sir. Ako napapasubo sa sinasabi mo sa totoong tao. Kasi Oo. pag sinabi mo, sinasabi ko rin doon. Oo nga po. Pag sinabi mo, ito ba mo yung kakaaw? Yun ang pinabanggit ko doon. Sabay, nakahanap din sa akin. Pauwi na lang po. Sensya na po talaga. Para ilang bang kaya? Bali 7 lang kasi yung binibigay ko sa inyo. Tapos ating sa matanda. Di 10. 10. Kasi sa matanda yung pinabigay ko. 30. 13. Last 10 ngayong katapusan. 23. Kulang pala ako. Sige sir, sa Thursday ko na lang ibibigay yung 4. Kasi 19 lang to. Idagdag nyo doon. Check mo na lang ang text. Ito na to si Colonel. Apo. Tingnan mo kung may setup. Outstanding. Oh, naglabas siya ng pera, inabot mo gibuhan. Patay. This son of a knows exactly what he's doing. Malapit na, maligay ang araw ng putok sa pumasok na law enforcement. Establish mo ng positive lang, makuha nila pagkatapos ng utak ng buka. Tingnan lang natin, pag nag-positive, okay. Alas 4 ng madaling araw tayo dito aalis. Para 5:30 nandun tayo sigurado. Alas 6 eksakto nandun ka. Yung 18,000 tayo nang mag-produce. Gusto ko lang talaga maubos yung mga ungas na pulis. So, ang first to jump off sa first staging area is yung ating intel kasama yung ating graphic. Ang target natin, yung chief ng maritime. So sa mga tactical, you know what to do. Lahat ng mga animal na pulis doon sa estasyon, madapahin. Pag pumunod ang isitin. Yes, sir. Ready for jump off. Ready to check. Yung family route is clear. Over. Agila 6. Pag nagkaabutan, i-miss call mo ako. Magka-rush up na yung teknong. Ano sir, pag naibigay na ng rabbit yung dun yung natin sa subject, saka tayo tawagan. Opo sir, opo sir. Sabi sir. Inform po lang kayo malapit namin sa area.
Mga approximately sir, mga 150 to 200 meters yan sa pinaka-target area natin sir. Release mo na yung rabbit. Okay, sir. So, yung confirmation na lang pag na-i-abort na ng rabbit doon sa subject. Copy sir, sige po sir, naka-prepare na po kami sir. Ang subject natin, yung pinaka-heavy nila. Dapat lahat yun, makuha natin, mapadapa niya. Yes, sir. Grabe ka naman, sir. Wala ka namang awa sa amin. Pwede nga parang wala na tayo pag-usapan. Oo. Ako, yung na nakapag-usap. Ang hirap pa naman, sir, kumuli ng iba. Pabalik-balik na ako. Huwag mo sabihin walang awa dahil ako nahihirapan din ako magpaliwanag sa taas. Hirap na ako magpaliwanag. Oo. Gano'n naman eh. Kami nga, sir, halos mag-1 na, di kami nalaot eh. Di mo kayo lumaan, parang di kayo mahuli. Di mo kayo lumaan, parang di kayo mahuli. Tapos yan. So anong magbibigay yung mag-aabutan pa yun sa ano? Yes, sir, na mag-aabutan po. Inihanda po yung 18,000 mismo, sir, na hinihingi. Yan ba'y dusted mark money yan? Yes, sir, dusted po. Yung ating asset, sir, nandun na po sa loob. Nakikipag-transaction na po. Go na go. Banti mo. Go na yan. Ang target natin na nasa kaliwa nila sir. Go na go. Yes, sir. Shuffle up. Go na go. Sir, inuhuli ka namin sa pangingigil, sir. Dapa! Ano? Mali? Ano? Sige lang. Ha? Hindi mo alam. Papakita ko sa iyo yung video, ha? Ang kamamangmangan. Nakita mo mismo yung mga transaction mo. So, huwag mong sabihin hindi mo alam. Ha? Oo! Diba? Kasi yan tayo, trabaho lang. Ano? Tignan mo nga yung baba. Tignan mo nga. Magsama-sama na lahat ng tao dyan. Pulis ka, pulis? Kulang. Pulis kayo? Alam mo kung pulis ka na, ano ang posisyon mo? Yung armalili, sir. Ayun, kunin mo. Turn over namin sa kanya, ha? Kunin nyo na ito ebidensya. Laro ka pang naman, no? Oh. Nag-iusap. Dapat yan, bigyan ng award eh. Walang katotohanan yan. Hindi ko sila iniipit. Nag-ooperate lang kami. Pinakiusap. Yung ibig ko sabihin sabihin lang nila na mamalakaya sila.
Sige. May mga nahuhuli kaming ano nila. Nagmumulta naman sila, hindi sa amin. Basta yun, alam ko maliliit na mga ngingisda, pinagbigyan ko sila dahil sa pakiusap nila. Wala akong ginipit. Wala akong ginipit. Wala akong ginipit. Yun lang. Siya po ay kakasuhan natin ng robbery extortion and grave misconduct. Supposed to be, sila po yung magkakaskid ng programa natin sa internal cleansing. And yet, sila pa yung gumagawa. So, Police Superintendent Di Mabuyo will be dismissed from the service. Mabigat ang parusa riyan sapagkat 12 taong pagkakabilanggo sa pulis ang itinatakda dyan. Pangalawa, tatanggalan ng retirement or other government benefits yung pulis. Pangatlo, meron siyang perpetual disqualification from holding public office. Sa buong buhay niya, hindi na siya pwedeng maging opisyal ng gobyerno. Tapos sumunod doon, ano na sinabi ko yan? Bad talagang ginagawa nila. Dapat lang sa kanya yan. Sumusubra talaga sila. Masaya. Lumuwag yung ano namin, hanap buhay. Unang-una, pagdating ko rito, ang plano ko isa, kausapin yung mga association ng mga fishermen dito para malaman ko kung anong problema nila. Gusto ko magkaroon ng win-win solution. So kung yung mga bangka nila may problema, ayusin natin para kung ano yung nasasaad sa fisheries code natin, yung 10654, sundin nila para hindi na namin sila huhulihin at maprotektahan yung mga isda natin sa dagat. Dapat na tayong matuto sa experience ng iba. Mataas ng sahod ng mga pulis, hindi natin kailangang magganyan. Kung ano lang yung mandate ng pulis to serve and protect, mag-enforce sa environment, then gawin natin. Masarap mag-retire na makakuha ng mga retirement benefits natin na walang problema. Basura ng ilang mga tiwaling pulis. Ilan lang sila. Nililinis, winawalis din ng mga matitinong pulis. Marami po kaming kaibigan ng mga matitinong pulis, mga general, colonel, major, hanggang sa kababang rangko. Malilinis po sila. Pero merong ibang naliligaw ng landas, sinasampulan po namin, di namin sinasanto. Iba po, pagambitag na ang nilapitan dahil higit sa sumbungan. Di lang po kami, aksyon agad. Abay, nag-iimbestiga po kami, nambibitag po kami. Ang tanging solusyon ay pakita talaga kung gaano kapangit ay yung mga estilo ng iyan ang huwag pamarisan. Yan po ang aming advokasya. Kapag kayo'y inabuso, ay pinagsamantalahan, itong pananamantala, pandoloko, or nagpapabaya na akala siguro makakalusot sa kanilang mga gawaing masasama. Huwag niyo pong kalimutan,
meron pong nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi siya yung sumbong-sumbong ng bonggam-bonggam-bongbong. Puto-bongbong. Iba po, pagdating po sa amin, dahil nag-iisang pambansang sumbungan, ang hashtag ibabitag mo, hindi po nagbibiro. Yung tatak, yung tulong at serbisyo, pinakikita po namin, yung mga hakbang, bawat hakbang po namin, ginagawa po namin pagpapakita dyan. Tandaan, iba po yung tatak at serbisyo na ginagawa po pang komunidad. Hindi po pang publiko, pang komunidad, bayanihan. Tulong po ninyo, mahalaga. Kapag hindi po nakipagtulungan ang mga tao sa komunidad, abay, mamamayagpag yung mga dorobo sa lipunan natin. Yung iba kasi na dapat nagsiservisyo publiko sa tanggapan ng mga ito'y panggobyerno, sila yung sinisweldohan ng ating bayan dahil public servant sila, doing public service, medyo nakakaligtaan. So meron pa pong pwedeng takbuhan ang iisang pambansang sumbungan, bayanihan ang dating. Sa kikipagtulungan po, ako po si Ben, yung nakasalamin. Si Ben, nakasalamin, si Bitag. Ito po yung programang Hashtag Ipabitag Mo.